magbago. Pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:09 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Liverpool, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Mancha to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. Aksyon From the sa Energy. Prangkahan. Prangkahan. Aksyon sa Energy. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Reporter ng bayan, lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manwang Jofel, aksyon. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Prangkahan. Alas 6:13, 6:13 in the morning. Kabiserang Banwad Kalibo, Kabugusan, Probinsya Nagaan.
Bugtaw na bango na. Good morning! Huwebes ang adlaw. Petsa 22 gon sa bugat Enero. Dag-on 2026. Nagapangalagad ko action sa energy. Parangkahan, mga kasimanwa. Bukas yung raton ng mga linya at komunikasyon. Pwede ko nga magpadagat inyong karang mga mensahe. Kapag yung gidro mga ginagkabagakan ko aton karang mga kasimanwa. 0928-125-7274. Sarangon man kamo mga comment sa comment section daton karang Facebook Live, sa Facebook page at Energy FM Kalibo. Like, follow, subscribe, ag share ating Facebook Live today. Aton nga mangin tupiko. Magkaroon karang adlaw to Webes. Balikan ta rong nangin interview kay former Middle Head ita Banwang Kalibo nga si Engineer Jess Figueredo. Ag hindu na maka one-on-one tamaan aton karang municipal treasurer nga si Kasimanwang Ray Villaruel. May kaangtanan sa mga nangin pahayag ni Engineer Jess Figueredo. Ay hapanuahan naton nga may comment. Si Kasimanwang Ray Villaruel sa ratong news article. Base sa mga naging pahayag ni Engineer Jesse Figueredo. Anitawan taman ita tsansa hinduna. Rung municipal treasurer. Kung ano anang nangin reaksyon. Ay bangod nga ni maabo nga mga kasimanwata rong may mga hakibot, hangawa, ano gid man manarong matuod. Nag-ugat daya no sa plano LGU Kalibo kaya kuno mag-purchase ratong machine ang igabutang na sa dump site sa Bacau Sur. Rung pyrolysis datubayang worth 600 million pesos kuno. Ngagin may ginpasanga ni nga resolution si SB Raymar Rebaldo nga mangusisaan ay managila sa DENR Environmental Management Bureau sa Western Visayas agud ma-eksplikahan kita agmatawan kita't impormasyon sa mga maging benepisyo ang maitao kurun daya karang plano it lokal nga pamahalaan it Kalibo ang iga-purchase para sa ginatawag nga waste management. Klaro man yan ni irong hambay ni Engineer Jess Figueredo nga baw sobra 10 anyos ngon no nga may order rong DENR nga kinahangan ngon nga i-close
rong duyon nga dumping site it Kalibo. Sa rason kabangdanan ang bukon imaw it insakto nga lugar nga pagabutangan or obrahon nga dump site bangod nga ni napapalibutan it tubi no bukon niya mang it Kalibo rong mga gin-identify kato it DENR pati rong Vanuatu, Washington. Suno pangani kay Figueredo dayuang ka-option kato rong gintao sa LGU to close rong dumping site ang mag-usoy it lugar outside Kalibo ag igdo magtukod it ginatawag nga sanitary landfill. And the other option is the engineering intervention. Doon ro mga makina ang mga convert sa mga basura sa mga bagay nga mapuslanon. May mga masinyo niya ni kuno ito nga gina-purchase. Time pa it administrasyon ni former Mayor William Lachica. Ratong 14 million worth of machine nga uwa nga ni magamit. Ay roonang nangin problema kuno kato. Ay dapat may anagid sariling 3-phase line no ay basi ko masyadong mabugat arong ginakonsum nga kuryente kurun duyong machine probably ay daw kinapos kuno sa tiyempuan Santa Cato ay tag haayos yun rong 3-phase line paagto rito sa dump site ay patapos yun man rong termino ni former Mayor William Lachica kama naman ni former Meadowhead Jesse Figueredo. Ag sa mga dugang pang-revelasyon nga may una pa nga mga generator ag kung ano pa nga mga machine nga uwa magagana nga igto gamang nagatambak sa dumping site kurundaya karang Vanuatu, Kalibo partikular una sa may barangay Bacau Sur. Ali medyo pero nagwa ay bukod niyang mana ita basura ro nakatambak na sa dumping site pati rong kwarta itawo. So meaning bukod mat literal nga binubo mo rito kaibahan it mga basura rong kwarta tawo nakatambak man rito runay rong gin bakay kung mga nasambitan nga machine ay kwartat Kalibo agrito nakatambak sa dump site nga uwa man lang hapaganar. Ag sambilog panganiman ng makasubo ay kung mag-purchase human itong duyon ang machine worth 600 million pesos rong thermolysis pyrolysis machine ay paano man na natin ron masiguro ang epektibo git ay wa pa nga ni manat nagagamit karon iya sa Pilipinas bisan mga dagagko nga syudad ay basi maging waste of money guman ang madugang nga igatambak aron na sa dump site
ay una man na dapat may tawo. May tawo nga kaantiguhan mag-operate, naka-undergo a training. Ag isa alang-alang man rong parts kurunduyong machine nga readily available sa market. Agud sakaling magka-problema ay madali gaging maayos. Dugang pagato ay bangod nga ni sa kabaho nga kantidad nga mensionar nga 600 million pesos. Ay kung uwa man at mag-usisa kapareha kay SB Raymar Ribaldo nga daligang mangutana anay kita sa mga eksperto ag sa ahensya at gobyernong may kaalaman ay basi man na mag-uyang mag-usik guman kita't milyones ag basi man na sa utang guman dun proseso araman na nga nagalubugon rong utang itbanwang kalibo ang rong figure nga ni nga mention ni former Meadowhead ay nagagapawon sa bilyon. Ani base di karoyon mako na pareak arong tesorero municipal Ray Villaruel ngani hindu na aton imaw nga makamanumano agad masayuran taman kung anuon rong minatuod-tuod nga status ay angay agbagay ag dapat gidyaman ang ma-inform rong publiko itpatas insakto ag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Alas 6:26, 6:26 in the morning. Tuto ka Banwa, ha? Ay aton gid nga sigu-siguhon da. Sa aton nga pagpanumbalik, unahon tanay rong mga natipon nga report ni kasi Manuang Vanessa Paderes bago tratataron. Aton nga nakalinyadang tupiko, magkaroon karang adlaw to Webes. Stand by. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko at tubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako ngarang itsura. Kumpleto abi una itserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito Lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpit eh.
dito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very Every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng limin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako
Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan, or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Sa trabaho man, sa bahay o sa biyahe, may instant relief buddy ka. White Flower Embrocation made with 100% pure essential oils para sa headache, dizziness, shoulder pain at stress. White Flower, heritage brand loved by Filipinos, your relief buddy since 1927. Ready to face the day? Tandaan, huwag kalimutan ang White Flower. Made with 100% pure essential oils. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:35 in the morning. Balik kita sa ating pagpanerbisyo publiko sa gihapon ha. Inyong ginapamatian o number 1, 07.7 Energy FM Kalibo. Good morning anay sa ating mga suki ng mga tagpamati kay Kasimanwang Merly Latore na Elgas. Good morning. Kasimanwang Annalie Tapikan sa madgid sa pagpamati. Kay Kasimanwang or Kagawad Michael Villanueva Solina, good morning. Sa akong ganinong Vince, ganinong Maria Lenny, Rebito ni my family in San Francisco, California. Also hi to Juvie and Jaya. Sa mga suki natin ng mga tag-pamati, una sa may Kalibo Public Market. Good morning. Agro mga busy natin ng mga kasimanwa. Una sa may Ibahay Public Market. Ayawan yung kuno sanda ita tad-tad. Oo, mga order nga karne. Ay hinaga, weekend na. Busy yung gid kahapon. Wapat traffic. Ligwa rondagan. Dire-diretso nga biyahe pag sugod it Ibahay. Pero na-anticipate ron pag abot weekend, lalo na Domingo. Pero medyo maghagan-hagan yun man ron traffic karon ay may diversion road yun man una. Pero mag-proceed karon it Katiglan, Nabas. Kung halin ka man na riya sa Banwat Kalibo, ay ma-turn left kagid pag agpas mo tulay. Di karon sa may ASU Ibahay. Magagpas mo tulay, ma-turn left kagid sa diversion road, agud makaiwas sa traffic. Ay kaibahan yun siguro ron sa rerouting man, ano? Ay hindi mag-agiri ka to sa mga dagan nga to nga pag-aagyat sad-sad. Alas 6:37. Again, 37 minutes past the hour of 6 in the morning. Mga balitaan sa paglibot-libot ni Kasimanwang Vanessa Paderes iya sa kabisirang Banwat Kalibo ag pilapag kamakabanuhanan iya sa probinsya Tagan. Rangkahan Live Report!
Kasimanwang Vanessa, would you report the energy mo na? Kasi manwang Jofel, ninahan rusang ka motorista matapos ni karon nga maaksidente di kara sa may barangay Tambak ina karon sa may Banwa ita New Washington. Natabo na kara nga aksidente si manwang Jofel takna alas 6 or alas 7 karon ita gabi no di karon sa may barangay Tambak sa siin nga ni ninahan gid ar di kara nga motorista matapos nga ning maaksidente dahil sa tumabok kara nga ayam kasi manwang Jofel. Ana kara nga ginainda di kara nga motorista kasi manwang Jofel hayra karon nga tiyan bangod nga ni sa pagka-aksidente no sa karang nagtabo karang ayam kasi manwang Jofel gamit na amaton karon nga may mga residente na karon nga nakapan-ukana gintawagan niya giraton karang MDRRMO New Washington para nga nitatapon na karang biktima agon nga ni nagareklamo na karang biktima nga masakit nga ni raana karon nga tiyan dahil posibilidad nga nasuan imora kasi manwang Jofel bangod sa ronday karang aksidente samtang ronday karang ayam hay nakita na to sa post man karon ita sa ka-residente na karon sa may barangay Tambak nga patay ang hanin day karang ayam man kasi manwang Jofel agwa man yan karon nag-ako nga tag-iya kung anyon day karang ayam kasi manwang Jofel samtang ronday karang biktima hay gimataman karon nga gintatap itaton karang MDRRMO New Washington no para nga ni sana karon nga pauna man karon nga pagbugong kasi manwang Jofel. What gaako karon kasi manwang Vanessa ay naka-aksidente. Pero kung binako lang gawa sa aksidente hiyabo karon nagapost ag nagapanawagan no din pa ngani karon do reklamo man ipila naton kay mga kasi manwa no nga syempre pag abot sa mga makaraya nga aksidente kasi manwang Jofel like involved kararo ayam nga kung ro ayam mabimana ro dahilan itinatawag karon nga aksidente hay wa trangkat ga ako nga tag-iya may obligasyon karon dung tag-ana no kung maka-aksidente sa karsadahan parehas ko biktima ngaron ginabatsyag na ranan tiyan basi kinahanglan karon i-ultrasound imo or what no agud masayran gid kung ano hay ru tag-anat ayam karon dong responsable no imo magabayad karon ngani ay gagastusan don kay wat nagaako. Correct da kasi manwang Jofel abo man karon yung mga aksidente karon nga na-involved karon do mga ayam ag gaban gid nga ni karon hiwatot nagaako karon nga tag-iya kung maka-aksidente bimanero ayam ngaron sa kalsadahon kasi manwang Jofel ako amat hopeless case ut ang ani ron problema sa mga stray dog nara digid ana solusyonan nga kung amat nga ni kabuhi gid rong kabaylo kung bukod dong sapat dong patay rong motorista rong patay. Doon pa kasi manwang Jofel do masubo-subo karon no nga ni sa mga tag-iya ngaron nga it mga ayam nga tawag karon nga stray dog sa biron kasi manwang Jofel isuno kasi iba nga mga tag-iya ay hindi man na karon mapunggan o makontrol ko no na mga ayam nga magguwa no pero syempre dahil nga ni inyo taron nga ayam hay responsible pet owner ay may mga ordinansa kuno mga kabanwahanan karon rong implementation lang gid rong kugang no diyon pa kasi manwang Jofel hindi mapa-implement it maayos wat pugos nga ordinansa di ba no ag makahagadlok tabi namit impadagagan ay thinking highway man dan dire-diretso ako biglang may tumabok tapos ka doon pa kasi manwang Jofel basin nga ano pa man ikaw ka sigurado sa imo kanya pagpadagagan mahinay sa pagpadagagan kung dayon man mga ayam man yan karon do rason imo karon ni aksidente ay wa ka ba diyan karon ita mahimo gid man kasi manwang Jofel. Correct. Samtang sa ato nagarang dugang report kita kasi manwang Jofel no kahapon yan ni official tani karon nga nag-umpisada man ro selebrasyon ita Ati-Atihan Festival di karon sa may Banwa karon ita Altavas kasi manwang Jofel kahapon nga diyan dong andang finale highlight January 21 up to January 23 abira na karang hasta 23 pa so kadi si Elias igto. Tapos kahapon kasi manwang Jofel sa naman karon nga selebrasyon ito na nga Ati-Atihan Festival 2026 hay din nga ni manami man karon tan-awon nga ro aton gara nga mga igmanghod nga ati no ina sa Altavas hay ginapasad gid kasi manwang Jofel nga ginatawag karon nga Man of Ati community so manami gid ani karon tan-awon kasi manwang Jofel nga gina-highlight man ina karon sa may Banwa it Altavas ro aton gara nga mga kasimanwa ang igmanghod naton karon nga mga ati bilang man
tribute kanda no dahil hindi man matawag karon nga ati-atihan festival doon, huwa man sa aton karang nga mga igmanghod karon nga ati kasi manwa nga Jofel. Correct. Sandaro ng mga kauna-unahan no ang residente sa aton nga probinsya, ano? Din ani karon manami kasi Manuel Jofel no kasi nga ni gina-highlight gid nga ni karon sa selebrasyon ro aton karang mga igmanghod nga ati kumbaga ginatawan man sa dait value ron kasi Manuel Jofel bilang pagtan-aw man sa anda karon ni mga tradisyon sa anda karon nga kultura kasi Manuel Jofel samtang suspended man karon do klase na no sa aton karang nga Banwa It Altabas base man do sa gipagwa karon nga announcement aton karang nga LGU Altabas no so suspended man ni Mauron halin kahapon hasta sa January 23 kasi manwa nga Jofel para nga ni sa selebrasyon itanda man karon nga Ati-Atihan Festival 2026. Isingit lang man sa Banwa at Ibahay may advisory man si Mayor Miguel noong Friday 23 wat klase and the 26 Monday ay rest day man wa mat klase. Okay. So samtang sa ato man nga ihatod pagid karang nga report kasi man Jofel kahapon sa ato man karang nga pagsikyar no di kara sa aton nga mga flea market di kara sa aton nga mga stalls di kara sa may Veterans Avenue hay sa aton karang nga pag-check kasi man Jofel himos yutar aton karang mga vendor dahil last day yut ang ani karon ko Martes nito kasi Manuel Jofel no pagbaligya itaton karang nga mga vendor so sa aton karang nga pag-usisa pagpapungutahan na kanda after ko si insan darayon mapwesto man ay iba karon kasi Manuel Jofel maadto karon sa Banwa It Igbahay may pwesto man kuno sa daigtugon man pero iba karon ay mabalik sa Iloilo karon kasi Manuel Jofel at mabalik man igto ag mabalik man sa karon sa Manila kasi gaban ibigay kasi Manuel Jofel yung mga nagabaligya ay taga Manila tagali apan sa aton karang nga pagpungutahan naman kanda kasi Manuel Jofel. Okay ay sabay man nabi sa Ibahay rong dinagyang it Iloilo. Ito man ang mga bolentero karon nagpangita man. Okay. So rayaton karang nga maihatod nga report magalit sa ato karang nga area of responsibility kasi man Jofel sa ato man karang nga pagpanawag sa pila ka mga municipal police station iya sa aton karang nga first district iya sa aton karang nga probinsya Aklan hay mataw-tawhay man kasi Manuel Jofel at ato karang nga pila ka mga kabanwahanon iya sa aton karang nga probinsya Aklan. So rayar ako karang maihatod nga report maghalin sa aton karang nga area of responsibility sa Kait Patrol with kasi Manuel Jerome Lastimosa para sa patas sa may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuang Jeneline Gano ako man si kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palang ako. Prangkahan Live Report. Sa Yamagid kasi Manuang Vanessa Paderes ay Mokrangina Plastar ang mga report. Wa manat gaako dayon karon kasi Manuel Jofel maugid hambani kasi Manuel Ray Florencio Dandoy waod gaako dayon karon pero kung gaagi ka agsikuhon mo may gareact dayon irresponsible nga mga klase itag-ana. May kaangtanan sa report ni kasi Manuel Vanessa nga aksidente sa may tambak na Washington bangod sa Rondaya karang ayam. Good morning man kay kasi Manuang nagaling mo rin sa may Isla Boracay. Nagapamantaw sa aton karang Facebook Live. Kasi Manuang Ray Florencio Dandoy. Yun, thank you sa pagpamati. Nag-ring doon ng telepono parts. Okay. Nagtawag kami. Okay. Kasi Manuang Ray Villaruel, raton karang municipal treasurer. Ito Banwang Kalibo. Ay nag-schedule mo for interview today.
may kaangtanan nga ni rato. O sa naging statement ni former middle head LGU Kalibo, Engineer Jesse Figueredo. Alas 6:48 sa gahon sa mga nagahugat-hugat ay hugat-hugat siyang gidanay. Good morning pagida kay Kasimanwang Presilia Victoriano Dador. Okay. Pretzel Queen, Mary Grace, Mary Isabel, Mary Priscilla Victoriano Dador. Ayun, nagpamati ka to, no? Thank you so much, no? Thank you so much kay Kasimanwang Priscilla Victoriano Dador. Alas 6:49 kay Sir Ray Villaruel, sir nagatawag rong Energy FM. Para sa aton nga naka-schedule nga interview today. Oo, ay nag-reach out kita syempre, ano? Ay hapanuhan itaton karang news team rong komento ni Kasimanwang Ray Villaruel dito sa article sa sangka news item sa naging pahayag ni Engineer Jesse Figueredo. Gusto tanga ni masayuran kung ano sa mga naging statement ni Engineer Figueredo kung gusto man tawaan kaklaruhan ni Municipal Treasurer Ray Villaruel. Di ka to baga sa nagalobo nga utang ang gasobragon kuno 1 billion pesos. Posible man baga ayhan sa naging statement ni Engineer Figueredo nga buko ni yamang basura ro nakatambak sa dump site kundi pati rong kwarta tawo. Ay siyempre budget ro aton nga ginaistoryahan Municipal Treasurer si Kasimanwang Ray Villaruel. Ay malamang di ka to nakatuon ro ana karang mangin sabat man sa ratong naging statement ni Engineer Figueredo. Ay kung sa kalagaran o kung sa pagpanrabaho sa dump site siyempre bukon yun doon sakop man sa trabaho itatun karang tesorero municipal, di ba nga? Manami gid nga ni maklaro ag dapat yamang nga mangin balanse ro aton karang pagplastar ag tawaan taman itsansa kung sinuro na ila nga magtauman kaklaruhan sa mga nagaguwa nga mga impormasyon issue kung
daya baga, yes or no? May kamatuuran, wa? Pero nagaring pa. Oo, wa pa nagasabat. Basi makon ko nagbugaw. Dali may opisina makarahay. Sigurado, temprano sandara nagabugog tao. Ay, salamat. Alas 6:53, iyagon sa linya. Raton karang Tesorero Municipal, Kasimanwang Ray Villaruel. Sir Ray, good morning. What ayun. Kibahan, good morning. Si Kasimanwang Jofel po. Kasimanwang Sa Jofel. pihak nga linya, no? Thank you gid sa imong nga time, even it's too early. Ay nasabat mo raton karang nga tawag. Panohan namon kahapon na be, noro imong comment sa sangka news item nga to sa naging statement ni former Meadowhead Engineer Jess Figueredo. So para matawaan man ikaw itsempo no agud ma-explain mo man kung ano ro imong naging reaction, please Saray, ano rong gusto mo ipaabot sa publiko? Okay, good morning. Kahapon na nag-post ka mo news item nga to no about sa aton ba nga solid waste facility sa Bakhaw. Di ka to na basahan namon nga may mga item di ka to nga nakabutang sa dapat yan siguro na makorek isang kire. No? Sa bilog, number one niya, gihay do 30 million nga to nga amount. Mga machine nga to nga ito nakatambag kuno sa dump site. Gina-clarify ko nga kung si Indo item nga 30 million naghalin nga amount. No? Kasi wa man kamit machine nga 30 million. Do pag taot statement ka to ni Engineer Figueredo, mga machine, sambilog niya ni Kunuro, time ni Mayor William Lachica nga gin-purchase nanda nga itong 14 million worth of machine, nga machine, no? Worth 14 million, ag maito pa kuno nga generator, nga kung ana nga ni kuno nga itotal, ay basi nag-aabot yun ni 30 million, ro mga machine rito nga mga uwa pa nagagana. Okay, actually tama ron, may 14 million nga machine gin pa kayo sa time ni Mayor William, no, kat Toronto para sa medical waste ng purpose kung karon ko pagbakay. Unfortunately, no, hagamit imo ko time ni Mayor ay sa nagka-problema sa DNR sa ng ECC, no, ito atong machine. Sa nangin pahayag ni Figueredo kahapon, nagka-problema to wa na paanda dahil kinahangan ko rong 3-phase line, no, para sa machine. That time nga naayos rong linya ay patapos yun anda nga termino ni former Mayor William. Yes, tama. Wa imo habutan ni 3-phase imo kulihi nga ra, pero hindi maghihapon magamit because may requirement to DNR nga kuan kita magbuit ECC ba sa machine wa hataw ECC mo, so hindi maghihapon magamit because wa ECC mo. So sambilog ron nga klaro nga may 14 million nga machine, pero rong 30 million nga ni ginausisa mo makaron kung paano nag-abot 30 million. Yeah, road generator abi ay backup kung daon imaw kung in kaso nga wat kuryente, no. Anyway, do generator abi pwede ma-pull out ang magamit bisansiin ay buko matay mo ron ket fix ba nga nakakabit sa ugta. Okay. Pero do yun nga generator nga ron ha-purchase ron sa ay sino nga termino? Ay former Mayor Emerson o ay Mayor Juris na? Sa time pa ni Mayor Emerson doon purchase, no? Wa man kuno hagamit doon. Awa man hagamit. Pero siyempre, pwede mataron higamit ato yung mga departments kung may kailangan sanda.
Din siguro may istoryahan agud ma-maximize man no agud kung siin kinahanglan maggamit ay. Pero hambal kung gani bukod niya makot imong trabaho ron ay iya kat imo sa budget no pero manami man nga istoryahan. No ngani imong concern ay rong 30 million nga to nga waste money no it kalibunhon nga una sa dump site nakatambak is the machine ngani ay hindi mo matumod makaron kung a total of 30 million gid tanan. Okay. Dahil do generator ay pwede ay ma-pull out, no? Ag magamit. During the time of COVID, labi ito kay Mayor Emerson, no? So, gin-maximize man ko aton mataan nga mga engineering ag kung sino rin charge ticket to nga magamit do machine sa ibalataan ng purpose anay for the meantime. No? Ay kinahanglan na bikaturo power eh. Tapos, hanungod sa kuan, hanungod bataan na sa itong masunod nga itong project sa thermolysis, no? Mention ninyo, pyrolysis. Matuod doon nga may una unyagin pagguwa nga order do ato nga DNR nga the local government unit of Kalibo is requested to secure no a technology that can support the solid waste management of Kalibo. Sa time ni Mayor Ray Marcato, if you can still remember, avail sanda technology ng sanitary landfill, no? Para doon yung gamitin para sa Kalibo. But sanitary landfill is not sustainable, no? May point doon yung mga mapuno. Kasi landfill eh. So, sa sige ni mong binutang basura, about do time, maabot na gila ng maximum capacity. No? Yeah, that's correct. Agad nga ni rong dugang ko lang man, no? Sorry, ay arong ginistoryahan nyo man naton. Two options katarong gintao ko no DNR. No? And as per Engineer Figueredo, nung may order yun ka to, 10 years ago, more than 10 years ago nga, need niyan i-close rong dump site natin sa Bacau Sur ay rong Kalibo ay napalibutan it body of water ag hindi angkop no for dumping site location. So may two options katong gintao ko no, it's either to close it or may engineering intervention. So do yun siguro engineering intervention na lang ani ro plano nga pag-purchase itong dayang mga machine. Well, ako time patabi nga tayo pataluyon niya ron nga purchases machine, no? Do anda ta to is engineered sanitary landfill, no? Do anda bing kwan ka to, anong purpose mataan na is syempre do pinaka cost effective siguro, pinaka matipid is sanitary landfill lang kasi ito to brown sa basura itambak ang ito. But of course there are consequences no kung engineered sanitary landfill, especially tama ka inalibutan tubig di ka to possibility of baha masama do landfill sa punta imaw hay prone imo di karo yon no nag-abot do time nga min ko may portion di ka to na erode do basura naton ang nagbukas na landfill, no? Okay. Ay may natabuon abi sa Cebu, rong latest nga ra, no? Nga incident, nga nag-erode, rong basura nga to, abot nga ni rong ang iya sa aton, if you can still remember, do Frank, no? Datong time, hay dato gito nagtao, it mabaho nga kwan siguro sa structural integrity taton nga dam site, nga may portion di ka to nga nag-collapse do road dike no connect sa river do landfill nato na naging vulnerable sa tubig no naga sipra nang sabaw it sureg to sa suba. Pasensya ni sa mga nagapagamahaw ha. Pero yun, because of that, no, the order of the DNR is the closure. Kung hindi ro yung LGU kon mag-action, they will be liable for mga
may mga pinang nga gintao I don't know kung ano pinang ani sa nasabton ka ro Pagkabuhay munisipyo. ko niya nito, more than 10 years kunto, no? Wa man to na implement ko, tao kung ano man katurong plano. Well, anyways, danya nga machine, no? Nga worth 600 million gid man mo ra, Ray? Doon nga ni, no, hamat nag-mention ito yung nga amount, kasi wa pa man naton doon na nag-bidding pa kita So, the initial makaron because Development Bank of the Philippines is the one providing the loan facility sa LGU, no? Pagkasayod ko, DBP nga, we have problem on solid waste. Sambilog sa priority programs at the Development Bank of the Philippines is to assist LGU pag solid waste management do ato nga problema. Naila sanda because sambilog do yun sa priority kita nanda mga projects nga napunduhan, no, sambilog sa andagit anang top priority mga solid waste. Ngani naka-avail kita it loan sa DBP because of the solid waste management program, no. Pag-submit ito kanda technology nga ron nga ginagamit sa Kalibo ay siyempre usay mat Kalibo kung ano gito dapat hindi do solid waste pwede So una na mo technology ka to nga nakita is pyrolysis, gasunog. So pagkabaton DNR hindi pyrolysis yung gali pwede kasi nga pollute sa environment. So nag-usay pagit, no, nag-inusoy kita ang may isang technology nga present nga wa pa iya sa Pilipinas kasi pyrolysis iya ta sa aton. No, gin-stop nga ni ron imaw dahil may mga existing pyrolysis technology kita gon nga imbis nagkuhan ka nga ni nag-collect at basura pero nag-contribute ka sa hangin, no, nga masama di mao. So wa imo kapasar sa Clean Air Act nato, no. So makaron hay kuanyat ananda bawagan yung pyrolysis nga technology DNR. So dayan man yan ang masunod nga technology gin present nagkuhan yung man sa Sangguniang Bayan sa nakaw nag-present ay thermolysis, no. Thermolysis is a series of parang pyrolysis type man imaw, gasunog man imaw but without oxygen. So ngani ay hangawa kami kung paano ka nagasunog nga wa oxygen ay naka-contain do pag burn ka na agrog-release siya sa kanay water vapor. Okay. So pangawa no, it's a new technology mo nga nagkamay si Sir Jess nga wa pa man ron sa Pilipinas. Yeah. Technology exist mo karon sa ibang nasyon, may mga nasyon yung gagamit karon makaron ay anang epekto karon ay positive agreeing to ginabang at DNR, no, makaron nga technology ay good kung okay imo sa Kalibo pwede ma-replicate sa ibang banwa, no. So hanungod sa technology nga siguro ay masyado may detail do ana karon yung process, no, kung ano mata kung hibiding dun imaw ag dumaog niya technology yakaton pwede mata siguro naton dun i-studyuhan itmayad, no, itradyo good sa pag-present sa tao nga maura galimaw, no, kasi sa makaron ay premature pa agdo. Okay. Pero amount nato nga gina-mention is not 600, no. It's actually gin-allow bangko makon is 115 million pagang. 115 million. So matcha hindi naton afford datong 600 million nga to. Hindi man, total cost abinana karon kung tanan kompleto gid nga i-set up kasi maximum capacity naton is initially is 40 tons per day. Okay. So I think the andaan na nga i-install mo karon is 20 tons. For the initial para makaproceed yung kita kasi ro nga purpose karon is while
kuan kita dispose kita 40 tons daily sa aton nga usual nga capacity, automatic man pagkatapos karon na gina dispose man under existing sa dam site, no? Asa maabot do time nga maubos yung tanan do basura. Okay. Suro daya nga pilangan nito 115 o 150? 15 the initial 15 115 no million. So din anay rong amount nga iga-purchase sa rondaya karang machine? Doon do ginalaw it bank makaron para sa initial nga phase 1, no? So kung phase 1 imaura sa raya nga thermolysis machine, ano imora? Hindi imaw mag-operate imora bangod kugang pa o smaller version yung anay? Ma-operate mo aton nga solid waste wag ikaw ga segregate automatic tanan ito tawa gina kuan lata gina process na uda tanan, no? Unlike dating gina separate mo may plastic may karon tanan gina process na ta kurang machine na automatic tanan. Pero hindi ko mag-get sa rin, no? Ru machine hay worth 115 million gang. O partial payment pa yang doon? Doon nga naging 115 hay do instruction ability ka ng mayor dapat i-operate na. Even though 115 million pa yang. Pero paano nag-come up with 600 million? Is that the total amount kung makaroon gida kabaho nga machine rong bakon? I don't know kung sino buhat 600 kasi the feasibility study karon na nga kompleto is mga 400 malang eh. Okay, makompleto imaw. So meaning ano rong 115 million smaller version of the thermolysis machine o imawon doon pero partial payment yung anay gid until kung ano matarong terms of payment nga pagkasunduan ninyo supplier. Actually, do 115 hay working machine yung tayo mao, no? O kompleto na siya ga deliver yung tayo mao, ga process yung tayo mao. Ay mayor matanga point is kung mag-set up kita first phase, dapat makita ta tawo. Yes. Nga nagagana imaw. A good may purpose nga hamat mag-proceed kita, no? Do yun nga ni tama gid ron, no? Sir Ino ay haron yan ron gina-istoryahan yun magkaron nga may mga naunagon nga machine ito nga wa man nagaganar, no? And base kung magdugang man kita non-operational man lang ag magka-problema guman, no? Along the way ag hindi man dayon magamit, no? So waste of money guman. So do yun dapat nagaganar imaw. Yes, so makaumpisa ko kita ka aton matanang pagsunog or pag-dispose it mga basura naton. Agratong atong existing atong wagagana gin-request amon sanda kung pwede na ma-utilize kasi para sa medical waste na to the purpose. Or pag-dispose it medical waste is a different process kumpara sa regular waste natin. Okay. So Hindi mo pwede iba sa galiraan ng classification ka to. Iba i-process nga mga form of waste, medical waste raan na ka to. Medical waste. COVID na dito nga time, COVID nga time nga ni ay kinahanglan do ginadagabi nato do medical waste siya ta sa Nueva Ecija pata. So nakita it kalibo nga mabulig kita sa pag-dispose of medical waste kapin sa atong mga ospital o time nga ito may COVID, no? Kasi nagpon-pon ka ito atong basura, i-ship at pagawa aklan, no? So, doon the purpose ka to. So, makaroon, hero, atong gasugod ka nga technology nga ron, gin-request na kung pwede ma-utilize itong existing kasi kanugon, no? Oo, tama gid ron. Dapat i-utilize gid mo ay may mga medical waste man nga napuproduce ro aton nga banwat kalibo iya man nahagos tanan ng mga hospitals. Tama. Agree doon ay makaron na gina-work out ng dagon kung paano undo technology nga ron nga pwede naton ma-maximize yun immediately, no? Kasi kung iwa gihapon to technology nga gasugod ay mapilitan yun do DNR nga implement dadang atong anda to ano to yung ginapriso yata Romero ka to
din nga ni rong order ka to, may kaso gid nga ni kuno to eh. Well, anyway, dayang ma-maximize, magamit, tanan, ano, siguro it will start sa pag-trained personnel. Agunaon man siguro sa plano ron. Yes. Actually, do technology nga rahay, since ito sa gawa ron ni Mao, may mga personnel matang ginadaga, pero mga kanya supplier naton to train the local naton personnel to complement no duray nga machine. Halin nga nasyon rong machine nga Suray? Ang pagkaintindi ay masa Chinese day maro nagkuan kara nagasupply kanday. Pero ruga exist mo karon nga machine na ito sa may ito sa Bali, Indonesia. May ginagamit pa Singapore mo karon kasi kababo man dukin nga Singapore. I don't know sa China ito sa may upper sa may Beijing kampi no. Gaandar ko talaga nga mga machine nga ra. Nakita man lang raw technology ay nakabulig kita no, sa environment kasi nga of the water vapor at ng exhaust no. Okay. Pero rung klaro kara sa Ray, agad rung mga nagapamati katon ay hindi man mag-assume o mag-speculate nga base kung rung unang ron nga amount nga igalon to purchase rung dayang thermolysis machine ay base man na kung parts pa lang doon and totally operational, masayang man no kwarta. So klaro nga rung 115 million nga una i-purchase ay serviceable rong machine ag paggagamiton matay maron until such time nga madugangan no a good ro gusto gid nga ma-acquire no nga kabaho it machine ag ma-process nga basura ay ma-achieve it kalibo. Yes sir. Din sa bilog sa mga terms na ginset ni Mayor Juris no nga paging operational mao agud makaserve tay mao for the meantime no nga ginakompleto nato do bilog nga machine. Agawa mat at problema sa sinya ni nga DBP ba? Okay. Ro DBP ay sa kanda matabi ay doing gitaro anda matana nga priority di kara sa auto nga nga pag-abilit loan kanda no. Kasi kung bukod dahil di karo yun ay bukod sa dait mabaskog nga committed no kung mga bukod nit sa solid waste do purpose. So, Okay man. Kasi rung base man na uwaon it collateral lag hindi i-grant rung loan it kalibo. Siguro because of their support sa Clean Air Act. Okay. For the sake of environment, no, may mga considerations. Yes, so. Okay. Ano man namin aglan, last one question. So Ray, ay said ko mag-proceed ko man sa intrabaho magkara. No, rong, kung gani, rong imo gidakarang maging reaction is about igto sa iba man nga mga comment nga rong utang it kalibo hay gumapawon sa 1 billion. What can you say? Oo, Saray. Gusto kita ni Mayor i-maximize the capacity it kalibo nga maka-bright infrastructure sa anang time no. Alam at anang point kara is kung bukod makaon na hinuno naton obrahon. Di ba? Grakon man nga challenge ay siyempre we need legislature, mga politiko nga committed sa development, no? Haman na biit ng hindi mo pag-obrahon makaroon kung kaya malang nato, no? Rokalibo ay nag-gear toward cityhood, no? Sambilog sa requirement kara naton is to establish the infrastructures para i-receive cityhood nga ready rubanwa, no? Pag istorya namon sa Bureau of Local Government Finance, galaw asanda sa mga LGU nga mag-secure it other source, outside source para i-fund ang mga projects nga kinahanglan nanda para sa namatang development no. Agrokalibo ay pananaw nga mga developments nga like solid waste management, Memorial Park naton, the public market, ay
mga priority projects tayo mau nga makabulig sa banwa sa ulihi, no? Dahil doon ay magkatao balik kita sa banwa pag natapos. Okay. Ay nga ni ay mapansin nimo nga tanan ng mga projects nga gina-establish ni Mayor Judy sa income generating projects, no? Nga ni ay pati ako nga pag natapos ng mga projects nga ra ay gatao ra imaw mabaho nga bunig sa atong ekonomiya sa Kalibo. Siyempre ga-establish imaw nas matatag nga local source income para sa Kalibo, no? So nga ni ay maging tayo yon dayon sa atong operation kasi nga mag-suportahan ni aton nga local source daton nga NTA nga nababato, no, from the national government. So rin mo tayo Mayor Juris nga point. Tanan ng mga projects nga gina-implement naton ay liquidating. Yes. Gusto nga bago So yung kita nga ni kung ang masunod nga pangutana. Go ahead. Self-liquidating mo nga imo mismo kaya magbayad sa anang sarili nga amount nga ginloan para kana. Okay, kasi parang we're standing alone, no, using our own resources, no? Ay iba abi ay syempre nagausoy ibang pamaagi, no, nagapangayot bulig sa ibang mga opisyalis at gobyerno from national, no, to come up with a certain budget for a certain project. Pero daya nga rahay anagid at Kalibo sandag at aron nagausoy it pamaagi kung paano makatukod it proyekto. Yes, so doon nga no, depende abi sa aton nga local chief executive kung mano ka dynamic nga piniino ag long term, no, ra nga purpose. Kasi sa nagadaga tinirda forever sa pwesto, no. Do maiwan tayo kami nga mga employees, Yes. mga tao una. Ag siyempre dugaber karon burden after nga waon sandayro LGU ta, no. Correct. Ako man bilang isang ka-economist, nakita ko nga tama man nga makaroon kung kaya man lang namang iset up do mga projects nga ra ay buligan naton do aton nga mayor at the same time gabulig magita sa ekonomiya naton because side naton nga hindi man mag-suffer do LGU kasi kaya na nang i-support yung loan na, no? Ruro mga infrastructure, ruro mga machines sige na purchase through loan ay kayang mag-cope up, mabayaran do mga loans sa gina-generate man ito yung proyekto. Tama. Sobra-sobra pa, no? May mabilin ta karon gid para sa LGU nga mas magamit para na sa iba man. Nga niro aton yung karang pagatutukan kapin kamo nga mga department heads nga mag-stay gid una ay mga elected officials nga ra will just come and go kamo una nga mga in-house gid nga mga ginatawag I need to be vigilant nga mga project ay siguraduhon nga mag-last man imaw for a decades or more, no, nga hindi man niya gimasamad ag makabawi pa, no, sa mga bagayran anay. Tama. Siyempre, do ato man yung mga local government department heads ay aware man sa dako sitwasyon o kung kaso abi man nga makarakita may mga ginobrang mga projects sa gina-outsource naton do aton nga budget ay may naisudyuhan pa man do namon itmayad kung paano imaw makaapekto sa amon nga overall budget, no? So nga ni ay lalipay man ako dahil 100% to support man itanan nga local finance committee sa among mga projects makaron. What can you say? Hambaw kayo na last question pero last lang gid minatuod-tuod. No, your opinion ay si SB Raymar ay nagpasaan at resolution para mga taana-anay, no, sa DENR EMB with regard sa rondaya karanga machine bukod tama gamang o may imo pang ibang opinion? Well, I think it's just normal, no, nga kuta naman kita para masayra, no. May man doon nga tikang ay SB Ronald the Good. SB Raymar. SB Raymar gali, SB Raymar, sorry. Para for once and for all, may isang ka-technical person nga kagubot ag maka-explain kung ano ro aton yung ginabutang nga kung mahalit baga o kung ulok o kung ano, no, mayad. Kasi kung may cloud of doubt ay kung amat din do sa bilog sa mga bagay nga pagkatao ka problema sa later portion, no. May okay man kamon, wala man problema. Okay. Sir Ray, thank you for your time. Kung may imo pang gusto ani nga ipaabot?
Okay, thank you very much. Kasi manawang Jofel na for the time. Kabay pa nga na natawa nato at kaklaruhan o rin nga issue. Wa pa kita nakaproceed sa bidding ita yung project nga ra because of some technical siguro adjustments. Agreeing doon sa asang yung bayan naton. Ay kabay nga matapos yun naton, na good ma-implement yun naton kung ano man dahil nga project as soon as possible. Ay gahugat man doon aton yung bangko no, kung ano the development kira. Thank you so much sa aton nga Municipal Treasurer Ray Villaruel. Sir, you have a great day ahead. Okay, thank you. Good morning sa tanan. Action sa Energy! Prangkahan. Alas 7:23 sa Banwa. So, datuman nung naging eksplanasyon ni Municipal Treasurer Ray Villaruel sa rundaya karang issue no sa amount iga purchase nga machine nga uwa pa man yan igali oo. Although DBP ay willing mata to grant the loan kung para sa environment rong paggagamitan ita kwarta. Agato klaro man bisan maabo rong malon no rong masakit pamatian ba nga utang it kalibo no hay gin explicar ni Kasimanwang Ray Villaruel nga rong kwarta nga to no hay para sa mga proyekto ag mag-generate man din income no nga sarang man makabayad sa gin loan it LGU Kalibo. Abuhin kasayama ay aton man nga pagatutukan kung may gusto pa nga magtauman ita explanation ay welcome gidron ano ay hindi man kita pwedeng tapuson yang sa daywang istorya kabin sa sambilog nga istorya ay may iba man nga pananawan sige iplastar ta sa man gihapon sa aton nga maniging kaakbay sa pagkatad balita sa Kite Patrol Kasimanwang Vanessa Paderes. Patrol ginamanihar taman karang navigator Kasimanwang Jerome Lastimosa. Ako man nga partner tech Chief Noriel Pastrana. Overall supervision amon karang pinalanggang CEO Kasimanwang Apol Zaraspe III. Para sa patas sa may tagipuson nga pagpanerbisyo publiko. Ako man si Kasimanwang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo Kasimanwako Palangga ko. Prangkahan.